Good evening, Kamaster. In this video, magbibigay ako ng tip and idea patungkol dito sa car battery. Ito ang ilang mga dahilan kung bakit ang battery ay naigahan or natutuyuan ng tubig, at yun na po ang cause na dahilan na hindi na mai-start ang ating sasakyan kahit pa mataas ang voltahe ng baterya. Nasa tamang voltahe, nasa standard, full charge ang baterya, hindi pa rin po kayang mapaandar. So itong battery na ito ay Motolite Gold. Ang size sa battery na ito ay DIN 66 High. Are. Ayan. DIN 66 High po yan. So ang AH or ampere hour sa battery na ito ay 75 AH, 12 volts, maintenance free battery. Ibig sabihin, less hassle. Hindi na kailangan na tutubigan or babantuan kasi po ang kategory ng maintenance free battery ay disposable. At once na ma-meet na ang 2 to 3 years, i-dispose na ang battery nito. Ibig sabihin, palitin na ang battery nito. Itong battery na ito ay pinaglumaan ng ating customer. Nakakabit ito sa sasakyan niya na Toyota Fortuner latest model 2021. Nagpapalit si sir kasi hindi na ma-start yung kanyang sasakyan. So nagpapahiwatig na palitin na ang battery na ito. So ititesting natin ano nga ba ang nagiging sanhi na dahilan kung bakit hindi na mapa-start ang sasakyan ng ating customer, ating client. So gamit itong ating battery analyzer, ito. So, kakabit lamang natin dito sa negative at dito sa positive. Ayan. So, as you can see, Kamaster, kung makikita at mapapansin natin, ang reading sa voltahe ng battery ay 12.74 volts, which is goods po yan kapag ganyan. Nasa tamang voltahe po yan. Ibig sabihin, full charge po ang ating battery. So ngayon, sisilipin natin yung kanyang tinatawag na CCA, yung cold cranking amps, kung mataas ba o mababa. Okay, battery test, regular flooded, CCA 75 AH, so nakasit up na siya. Testing na lang natin kung ano ang lumabas. So as you can see, Kamaster, kung makikita natin, good battery ang nakalagay dyan. Din ang kanyang CC ay 345. So mababa na. Ang healthy ay 100%. Ang charge ay 98%. Internal resistance ay 8.65. So hindi pa naman gaanong kataasan yung kanyang internal resistance. So pwede pa ito. Yun nga lang, sa mga diesel engine na sasakyan, tika-tika na ito, hindi na ito kayang mapaandar, mapa-start. Pero pagka sa mga gasoline engine, kaya pa po nito. Ayan, kita nyo naman yan, ha. So next, may tubig ito, may mga takip. So sisilipin natin, bubuksan natin kung may sirang butas. Ayan, nagtatagas na yung ibabaw ng kanyang takip. Ayan. So ayan, bukas na. Susukatin natin yung kanyang specific gravity. Check natin yun gamit itong ating hydrometer tester. Unang butas, ang sukat ng tubig ay 1250 or 1.250, which is tumapat sa kulay puti. Dalawang butas. So ganun pa rin, 1250 or 1.250, which is tumapat sa kulay puti.
tatlong butas. So, ang sukat ng tubig ay ganun pa rin, 1250 or 1.250, which is tumapat sa kulay puti. Pang-apat na butas. Ayan. Wala tayong masipsip. Ayan. Tingnan nyo yung kamay ko. Ayan, wala talaga siya masisipsip. Kahit anong pihit natin dyan sa ating hydrometer tester, wala tayong masisipsip. Ayan. Ayan, sipsipin natin ng maigi. Wala. Oh. Wala tayong mahigop. Wala tayong madadalang tubig. Naigahan siya, natutuyuan ng tubig, nahubsan baga. Pang-limang butas, ito meron. Ang sukat ng tubig ay 1250 or 1.250, which is tumapat sa kulay puti. Pang-anim na butas, ito ay wala din. Ayan, tingnan niyo yung aking kamay. Kahit anong sip-sip natin dyan, oh. Hindi, wala tayong madadalang tubig. Ayan. Okay. Kasi po naigahan din ito ng tubig. So, dalawang butas po, are, ang may problema, sira na to. Yan. Positive at negative. At itong sa dulo, yan ang internal short circuit. So, ito ang tip ko sa iyo. Ganito ang gawin mo. Pagka nasa 6 months, 8 months, or either 1 year something, i-check mo na itong kanyang tubig. Ito, yung 6 na butas na yan, bubuksan mo, kumuha ka ng flashlight, at flashlightan mo, kung may makita kang tubig dyan, kung may makita kang butas dyan, na wala na sa tamang level, wala na sa ayos, kulang na, bumili kayo ng distilled water, at babantuan nyo, dagdagan nyo ng distilled water. Ito po ang itsura. Ayan. May nakalagay na distilled water. Mag-ingat sa pagbili ha, baka mali ang pagbigay sa mga tindera na pagbibilhan nyo. Ganito dapat distilled water, baka mamaya mabigyan kayo ng battery solution. Lalong masisira itong battery na to. Dapat distilled water lang po para ma-maintain or ma-sustainability ang power ng battery at ma-extend ang kanyang lifespan. At ito, ang magandang gawin dito, talagang papalitan na ng bagong baterya. Hindi na ito kayang ayusin pa. Pero sabi naman ni sir ng may-ari, dagdagan daw ito ng distilled water. Itong mga butas na wala ng tubig, itong dalawang to, lalagyan daw ng distilled water kasi gagamitin pa rin niya pang ilaw-ilaw. Yun ang sabi sa akin. So, ibig sabihin, may assurance na tayo, may basbas na tayo, na si sir mismo ang may sabi na sasalinan or dagdagan ng tubig yung wala ng tubig. Distilled water po ang ilalagay pagka ganito. Sa mga nagtatanong, pagka ganyan, na hindi lahat wala ng tubig, may tubig pa yung iba, distilled water po ang ating ilalagay dyan. So ngayon, yan ang ating gagawin ngayon. Pero bago ang lahat, mag-iwan ka ng like at mag-subscribe kung nagustuhan mo. So ngayon, narito ang ating gagawin. Dagdagan na natin to ng distilled water. Ito po, ang idadagdag natin. So ayan, nalagyan na natin ng distilled water. Baka magtaka kayo ha, di ba ang wala ng tubig ay ito lang at saka ito. So dalawang butas lang ang wala ng tubig na dapat, yan lang ang dapat lagyan natin. So magtaka kayo bakit sinama ko tong isa, dalawa, tatlo, apat na butas. Bakit nilagyan ko rin ng distilled water? Kasi po wala na sa tamang level, wala na sa ayos ang tubig. Ibig sabihin kulang na rin ng tubig. So, kailangan dadagdagan na rin natin para magpantay sila, para maganda ang karga at daloy ng kuryente dito sa battery na to. Kung pansin nyo kanyang tubig, ayan, ganyan lang. Tama lang siya, oh. Oh. Huwag masyadong punuin kasi magtatagas din yan. Pag i-charge pa natin yan, matatapon lang yan. Yan. So, try nating i-tester kung may nagbago pa sa kanyang voltahe, kung nabawasan ba o nadadagdagan.
So 12.5 volts na lang. Kanina 12.7 po yan, so nababawasan na yung kanyang voltahe. 12.4. Ito sa isa, sa battery analyzer, positive at negative. So ayun, kung mapapansin natin, 12.62 na lang, nabawasan nga ng 0.1 volts kasi 12.7 yan kanina eh. Nabawasan siya. So hindi na healthy ang battery na ito. Pasira na din tong battery na to. Pero sa battery analyzer natin, 100% pa yung kanyang healthy. So ayan, okay na po yan. Magagamit ito ni Sir sa pang ilaw-ilaw at saka pang internet. So yun lang, sana nakatulong ang video. Kung nakatulong, please give me a thumbs up. And maraming salamat sa iyong panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like sa ating YouTube channel, PMI Motolite. Bye!